sa inyong lahat. You are now listening to The Rock of My Salvation. My name is Josh and kasama niyo po kami tonight. I'm here with Justin, Jam, and Alain. And tonight po, para po sa mga gusto ng next level ng pag-asenso sa inyong buhay, the message tonight is for you. Kasi tonight po, ituturo po sa atin ni Pastor Emerita kung gaano kalaki ang role na piniplay ng sacrifice for us to experience a new dimension of blessing sa ating buhay. Kung ano itong new dimension of blessing, let's find out dito sa message ni Pastora Emerita entitled The Altar in Your Heart, Part 4. When you present yourself as a living sacrifice to God, meron po itong proseso. Meron po kayong pagdadaanan. Now, ano po ang ilalagay ninyo sa altar? Lalong-lalo na po yung mga puso o buhay na napalayo sa Diyos. Dahil gusto po ng Panginoon, magkaroon kayo ng reconciliation sa Kanya. Panabagong antas ng relasyon sa Kanya. Yung mga nanlamig sa Panginoon. Now, makinig kayong mabuti. Isa sa tinuro po sa akin ng Panginoon ito. Kailangan pong reviewin nyo ang buhay nyo. Anong tinakbo ng buhay nyo mula January? Meron bang pag-asenso? Meron bang na-accomplish kayo? At doon sa na-accomplish ninyo, pinakikinabangan ba ito ng ibang tao? I-review ninyo, i-assess ninyo yung life. Ang tao pong hindi nag-a-assess ng life, parang wala siyang pupuntahan. Ako po, kaya ako nag-journal para makita ko yung move ng Lord sa life ko. Kung kailan niya ako pinagpala. Anong ginawa niya nung meron din akong ginawa. Tinignan ko yung mga pahina. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kung hindi niyo yan nagawa, last month, sabi niya, gusto niyong ma-rebuild yung life ninyo, reviewin niyo muna yung pinagdaanan. Ano yung mga pagkakamali? Ano yung hindi na-work? Ano yung dapat ninyong pagsisihan? Ano yung dapat na ninyong tuwirin? And now is the time, ang sabi ng Lord. I-rebuild niyo ulit yung laman ng puso ninyong nagiba-giba. I-rebuild ninyo yung altar, ang inyong puso sa Panginoon. Now, sa napag-aralan natin, mayroong mga hinahandog, may sacrifice. Now, ano ang ihahandog ninyo sa Panginoon? Paano ninyo i-repair ang inyong altar? Sabihin nga po ninyo sa puso ninyo, I need to repair my altar. Come on, say it from the heart. I need to repair my altar. Ito po yung mga natuklasan ko tungkol sa altar na makakatulong po sa inyo. Number 1, all altar were made to bring sacrifice. Ginawa po ito para lagyan ng offering ng sakripisyo. Number 2, the law of sacrifice consists of something has to die for something to live. Again, the law of sacrifice consists of something has to die for something to live. Kailangan mayroong magsakripisyo para may makinabang. Number 3, the dimension of blessing always begins with a sacrifice. Ang laki daw o ang lawak, dami ng pagpapala
ay palaging nag-uumpisa kapag may inalay na sakripisyo. Now, pwede ninyong i-search o balikan ang inyong buhay. Maaari po ninyong i-trace kung ano ang nangyari. Maaari ninyong i-trace ngayon yung tungkol sa blessing na maaaring natanggap ninyo before o yung ngayon, bunga ng inalay ninyong sakripisyo sa Diyos. Sige po, itry nyo. Nakareceive ba kayo ng blessing? Kailan nyo na-receive? Alalahanin po ninyo. I-trace daw po natin. At pag na-trace daw po natin na once na nagbigay tayo ng sakripisyo sa Panginoon, buhay, whatever it is, talent, financial sacrifice, offerings, at sinasabi ng Panginoon, kapag kumilos na ako doon, huwag nyo nang hintuin yan. Lalo nyong palakihin ang inyong iaalay sapagkat nandun sa aking salita. The more you give, the more you will receive. The more you plant, the more you will harvest. It is not my word. It is not my principle about harvest, about sowing and reaping. It is God's word. Kung salita ko, huwag niyo pong pakinggan. Kung ito'y salita ng Diyos, dapat sinusunod po. So, i-trace daw po natin. Meron bang pag-asenso? Meron bang special favor kayong na-receive nung kayo'y nagbigay financially? Nung kayo'y nagbigay ng damit o sapatos o any gift na binigay niyo sa mga kapatiran? Alam ko po, alam niyo, matitrace niyo pag gusto niyong tracein. Sasabihin niya, oo nga, totoo yan. Nung ginawa ko ito, kung binigay ko ito, ay talaga namang kagulat-gulat yung ginawa ng Panginoon. You know? Ang dami pa totoo pong ganyan. Sinasabi lang ng Panginoon, pag natikman nyo na yung gano'n, huwag nyo nang hintuin. Tuloy-tuloy nyo, mas malalaki this time. Gusto nyo malaki? Yun ang prinsipyo ko eh. The more marami daw tayong seed na tinatanim sa lupa, the more maasa tayong marami ang ating aanihin. It is His word. Sina-challenge tayo ng Panginoon ng kanyang salita. A man of God said, for every man, his own season, ang kanyang season ng pagtatanim, begins with a sacrifice. Meaning, nag-uumpisa ang panahon ng pagtatanim sa isang sakripisyo. Dapat decided ka, gumawa ng sacrifice. Mag-offer sa Panginoon. Pag sinabing sacrifice, yung umaaray po kayo, yung mahirap ibigay. Kung hindi mahirap ibigay, hindi yan sakripisyo. Mahal ang binigay ni Kristo. Buhay niya po. And when you love God, it is easier to sacrifice anything to God. Your sacrifice to God is measured by how much you have surrendered to God. Maaring sabihin ninyo, well, marami na po akong sinakripisyo, Pastora. Dami na akong binigay sa Diyos. Dami-dami na po, malalaking bagay din. Malalaking halaga. Well, the question is, how much have you surrendered to God? At sa taon po na ito, gusto kayong dalhin ng Panginoon sa panibagong dimension. Napakaganda po nito. I don't know kung ano pong mangyayari sa taon na ito. One thing for sure, extreme sa mga huling araw ang mga mangyayari. Kaya hindi pwedeng hindi natin ipoposisyon doon sa makakatanggap tayo, doon sa aani tayo. Hindi po natin dapat ma-afford na ang buhay natin, ang pagbibigay po natin ay pareho lang ng dati. You know why? Malapit na pong dumating ang Panginoon at dalawang extremes po ang mangyayari. Sa mga sumusunod po sa Panginoon, yung love niya mararamdaman natin talaga. Sobra. Yung hindi naman, alam na po ninyo ang mangyayari. Maraming mawawala sa Kanya. Gusto ko po itong huling
inilagay ng Panginoon sa aking puso. Ito po, yung diniinan ng Panginoon ngayong malapit na siyang dumating. If you want to go to another dimension, ang sabi niya, you must involve a great sacrifice this time. Pwede kayo maniwala, pwede hindi. Pero ako, hindi ako papayag na wala rin akong i-offer sa Panginoon ng great. Remember po, there is no sacrifice without the blood of Jesus. That is the altar where we meet God. Remember, walang altar kung walang blood. Kung hindi nagbigay si Jesus ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Sa cross, yan yung altar niya. Wala po tayong pag-asa sa buhay. Again, wala po tayong pag-asa sa buhay. Si Jesus, ginawa niya ang part niya. Yung great sacrifice. Ano ngayon ang parte po natin? Ano ngayon ang sasabihin nating parte ko o gagawin kong sakripisyo? Again, church, offer Him something that cost you. Yung mahalaga sa inyo. At pinapasabi po ng Panginoon, anuman ang mahalaga sa iyo, na pinag-ukulan mo ng oras, ng panahon, ng lakas, yung pinaghirapan mo, ang sabi ng Panginoon, yung mahalaga sa iyo, yung pinaghirapan mo, ialay mo sa akin. Ito ang gusto ko. Gusto kong gayahin ninyo ang puso ko. Gusto kong gayahin ninyo ang buhay ko na inalay ko sa inyo. Wala, sabi niya, hindi na kayo papako sa cross. Binayaran ko na ang kasalanan niyo. Pero offer to me something that will cost you. At pinaalala din po niya, ito, mahalaga po ito, yung mga spiritual exercises. Hindi lang po sa finances. At nagsabi ng Lord, ialay ninyo ang praise and worship. Yan ang sinabi sa Hebrews 13, verse 5. Sacrifices of praise and worship. Prayer and intercession. Fasting. At dapat daw po, i-present natin ang ating body as living sacrifice. Ito po yung sinasabi sa Romans 12, verse 1. And also, again, don't forget, our sacrificial offerings. If you want to go to another dimension. Again, kung gusto nyo ng mas mataas na antas ng buhay, you must involve a sacrifice. A sacrifice that costs you. Ang sacrifice po, hindi natatapos. Gusto ko lang palalahanan. Ito na yung last word ko po. Tandaan po ninyo, ang sacrifice po, habang buhay tayo dito sa mundo, hindi po natatapos. Kaya nga sabi ni Jesus, carry your cross every day. So, hindi natatapos ang sacrifice. Upang patuloy po makita ang Panginoon sa buhay natin na siya ay buhay. Marunong tayo magbigay, magparaya. Marunong tayo umintindi, magpasensya. Mahaba ang ating self-control. Hindi tayo mabilis nagdidesisyon. Kahit gusto na natin ng isang bagay, kahit meron na tayong kakayanan kunin ng isang bagay, ang sabi ng Lord, kailangan mo muna akong balikan. Tanungin mo ako. At kapag sinabi kong no, kahit gustong-gusto mo, i-offer mo yan sa akin as your sacrifice. Gusto ko yan. Hindi ka mawawalan. Kahit iwala mo lahat sa akin. The more mo iwala ang lahat para sa akin, the more mo mag-gain ang lahat sapagkat ako, ang sabi ni Kristo, ang iyong na-win, hindi ang mundong ito. Hindi ang material na bagay. Hindi ang temporary na mga tao na pwede mong pagkunan ng tulong. Ako lang.
Kaya ang Lord, para tayong hinuhubaran. Ano pa yung kinakapitan mo, sinasabi ng Lord. Kailangan na bawat isa daw sa atin nag-check. Ano yung mahal na mahal ko pero ayaw ng Panginoon? Check it. Sabi ng Lord, isakripisyo mo na yan sa akin. Para sa akin. Ito po ang mensahe ng Panginoon this year. Kailangan po tayong umibig. Pareho po ng sa Panginoon. Perfect love po ang gusto ng Panginoon sa atin. And that was Pastora Emerita with her message, The Altar in Your Heart, Part 4. Now, let's discuss kung ano yung pwede natin i-sacrifice. Kasi the other day, meron tayong sinishare sa youth na Jesus loved us so much that He died for us. And tayo naman, in return, we should love Him so much that we are willing to live for Him. And yun yung parang naging essence itong message ng The Altar in Your Heart, Part 4. Now, Justin, I have a question for you. Para sa mga listeners natin at home or anywhere, kung nasan man sila ngayon, na nagtatanong na parang, how will I know what to sacrifice? I want to sacrifice, pero parang, where do I start? For you, saan tayo magsa-start sa sacrifice? Ako, personally, parang, yung sabi din ni Pastora kanina, yung assessing, kasi super important yung assessing, yung life mo. Kasi pag nag-assess ka, makikita mo kung saan, ano yung things na wala ka, but you'll also see kung ano yung things na hindi mo din nabibigay. Kasi, yun din yung sinabi ni Pastora kanina na law of sacrifice nga, di ba? Na something has to die for something to live. Yes. Na, naalala ko, someone told me din dati na you have to give God something to work with. Na, kaya pag tayo, hindi natin nabibigay yung best natin, He can't do the same to us, na hindi niya din mabigay yung best para sa atin. Kaya, super important yung assessing yung life natin. So yun, let's start with assessing kung, Lord, ano yung nilagay mo na sa kamay ko? What can I give you? And totoo po yun parang even the smallest of things, kapag binigay mo talaga sa Lord with the intention of, Lord, ito lang yung meron ako, this is all that I could give. And totoo yun parang God will honor yung sacrifice. Now, Pao, ang tanong ko naman sa iyo tonight is, may experience ka na ba na nag-sacrifice ka ng something and nakita mo si God kumilos personally in your life? If it's one thing, it's definitely my time. Because as a college student, syempre talaga, you want to dedicate like 24/7 of your time for your studies, for your schoolwork. But you realize sometimes I find myself sacrificing my time with God. And I find my life parang mas nagiging down ako, mas nagiging emotionally down ako, spiritually down ako. And your life feels like it's incomplete, parang it's void and it's empty. Pero when I turn it around, na parang I sacrifice my study time for the sake of my time with God, I feel more complete. And parang you feel like you can go through every day. You're ready to take on whatever challenges you face. Kasi parang nandun ng Lord, He's sustaining you and strengthening you. And I think what's encouraging is when we make sacrifices, we don't make sacrifices to a God who doesn't know what sacrifice means. Parang we worship a God who knows exactly what it feels like because He paid the ultimate price. Siya yung nagbigay ng ultimate sacrifice in the form of Jesus Christ. Kaya parang nakaka-encourage na we can identify with a God like that. We can relate to a God who understands what we feel. Napakaganda nung share mo na insight. And totoo yun kasi parang testimony. Pag tinignan niyo po yung grades ni Alain, kung hindi si God yung nagsusupply ng knowledge and wisdom, hindi siya magiging honor student. Kaya, all glory to God. And going back dun sa sinabi mo, no, na God talaga, parang nung pinadala niya si Jesus, that was the ultimate sacrifice. Kaya gusto ko lang sundan na if there is anyone po sa inyo ngayon na nakikinig, hearing this radio program, and you're feeling na hopeless, you're feeling alone, you're feeling like you couldn't give anything else kasi you feel exhausted, tired, and ubus na. Parang you're at the end of yung lifeline na hinahawakan mo. I just want to remind you, yun yung purpose din kung bakit naririnig mo itong boses na ito. It's because God is reminding you na ako, pinadala ko si Jesus, 100% God, 100% man, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Kaya right now, if you're feeling hopeless, God is telling you na He is hope and He is here for you. If you're going to pray this prayer right now, just follow this simple prayer. Just say, Heavenly Father, I admit that I am a sinner.
I admit that I am helpless without you. Lord, patawarin mo po ako for all my sins, and tinatanggap po kita bilang my personal Lord and Savior. Lord, I am hopeless, but I believe that you will be my hope, you will be my strength, and you will be my life. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And speaking of sacrifice, bilang living sacrifice, we live then to give out of love in the form of yung ating Joseph Feeding Mission Outreach na kung saan po we feed the hungry but we let God satisfy their soul. Now here's Jam para sa mga updates sa JFM. Yes, hello po. Good evening po sa inyong lahat. And totoo yan kasi just yesterday morning, merong mga JFM team na nag-sacrifice din ng time, ng tulog, ng efforts nila para pumunta tayo dyan sa Purok 4 sa Barangay Pineda. Dito lang po yan sa Pasig. And alam niyo po, isa sa gusto ko sa pagsama ko dito sa JFM Outreaches, ang dami kong nadidiscover na lugar. And talagang nabubukas yung mata ko or nagiging aware ako sa mga iba-ibang sitwasyon ng buhay ng tao. Kasi like kahapon sa Pineda, no, observing yung mga tao. Merong young couple doon na dalawa na kagad yung anak nila and nakita ko yung joy nila kung gaano sila kasaya nung nakatanggap sila ng ilang kilong bigas lang, nakalibre na sila for that day. And merong mga bata doon na talagang kung sulitin nila yung refill nung ating special porridge. Yung iba sa kanila, binibilisan pa po nila yung pagkain nila para makapila sila ulit, para makakuha ulit sila ng another cup ng second round nung pagkain nila. And meron ako isang batang nakakwentuhan doon. 7 years old lang po siya. Sabi niya, proud pa siya. Sabi niya, ate, naka 4 cups na yung inuwi ko. Sabi niya, meron daw siyang sinafety na 4 cups. Sabi ko, ba't ka nang uwi ng 4 cups? Eh, meron ka namang kinakain na dyan. Sabi niya, parang meron na akong kakainin sa gabi. Sabi niya gano'n. Ko, bakit wala ka bang pagkain? Wala po eh. Sabi niya gano'n. Tsaka ang sarap po nung ano nyo. Sabi niya, ang sarap po nung porridge nyo. Sabi niya, alam mo yun, sobrang saya niya. And nung nakikita niya, even nung tapos na yung feeding outreach, nung nakita niya na meron pang natirang porridge, takbo talaga siya sa bahay niya para kumuha ng mangkok. Meron na siyang Matalinong safety. bata. Matalinong bata para daw madagdagan pa yung naitabi niya, mabibigyan din niya yung kapatid niya pa at yung magulang niya. And sa totoo po, witnessing yung mga bagay na ganito, nakakasaya and nakakatulong. Nakakasaya at the same time, parang nakaka-encourage din na knowing na marami pa po tayong pwedeng taong matulungan. And I remember yung topic sa church, I think 2 weeks ago yon, yung sabi, kailangan natin ng parang fasting or lifestyle ng giving and serving naman. Ito yung parang sacrifice din to eh. In our life, kailangan talaga or maganda talaga na magkaroon tayo ng ganito. Yung when you say lifestyle kasi, tuloy-tuloy yon, parte na ng life natin yon. And ibig sabihin, pag part na ng life natin, dapat tuloy-tuloy rin yung pagbibigay natin, pagsuserve natin for other people. And meron po tayong marami po tayong ways dyan sa Joseph Feeding Mission. And pwede nyo po i-visit yung website natin, josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. Doon nyo po makikita kung paano nyo po ma-apply yung lifestyle of serving and giving. Pwede nyo rin po i-visit yung Facebook page natin. I-type nyo lang po dyan, facebook.com/Joseph Feeding Mission. Again, it's facebook.com/Joseph Feeding Mission. And siguro, Jam, sa mga nagtatanong tonight, how can I be involved? How can I help? Let's announce yung mga numbers, account numbers, how they can give sa Joseph Feeding Mission. Yes. Actually, pwede kayo magbigay sa Western Union or LBC, Luwilier, pwede rin GCash. Yung mga details po nasa website po natin. Pwede rin po bank deposit. Ang ating branch ay Capital Pasig, Banco de Oro Branch, Capital Pasig. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Ang account number po natin ay 4020-182-461. Again, it's 4020-182-461. Pwede ring PayPal or credit card para doon sa mga nasa ibang bansa. So, those are the ways to give, and tandaan po natin lagi na every time we give, sabi ng Lord, at the right time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya we encourage you to support, invest your time, your money, even your prayers are all big help po sa ating ministry. And now gusto natin i-announce yung ating numbers. If you have prayer concerns or you have praise reports, you may contact us at For our landline,
call us at 688-8742. Or for Globe subscribers, you can call or text us at 0916-564-9897. And for smart subscribers, you may text us at 0939-782-3001. And speaking of prayer requests, we have Sister Jem na mag-share about healing. Amen. Okay. Naniniwala po tayo kasi na ang Lord, He loved us so much na ayaw niyang makita na may sickness tayo, na we're suffering. Sabi nga, nag-alay na siya ng kanyang buhay sa cross. Kaya, nakarugtong din doon sa kanyang salita, by His stripes, by His wounds, we have been healed. Past tense po, inako na po, nasugatan na si Kristo para tayo ay mabuo, para we will become healthy at ma-enjoy natin yung life na in-offer niya sa cross para sa atin. Kaya at this point po, lahat po kayo na nakikinig, nasa hospital man kayo, nasa bed, you are sick, you're not feeling well, bad yung report ng doktor, parang hopeless po yung karamdaman po ninyo, maaring tinanggihan na kayo ng doktor, pinauwi na kayo, but Jesus is telling you, I have healed you, pinagaling na kita. Just follow this simple prayer po. Thank you God, thank you Lord Jesus, I believe inaabot mo ako sa gabing ito at salamat sa iyong salita. 1 Peter 2:24, by your stripes I am healed. And right now I am sending the word of healing in the name of Jesus. We rebuke that demon spirit of infirmity, lahat ng spirito ng karamdaman mula sa ulo hanggang talampakan ng mga taong may karamdaman sa oras na ito. Pinalalayas ko ang spirito ng karamdaman in the mighty name of Jesus. Thank you God for your assurance that we have been healed. Ikaw na nabugbog, ikaw na ang nasugatan upang kami ay magtamo ng kagalingan. Salamat po Panginoon. Naniniwala po kami na sa mga taong may karamdaman na nakikinig at nananampalataya sa iyong salita. We thank you God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you God. Thank you Lord. At kung kayo po ay nakatanggap ng kagalingan, we'll be blessed na marinig po ang inyong testimony. Just call us sa mga numbers po na narinig po ninyo kanina. Praise God. Amen. Thank you, Lord. And if you missed tonight's message, you may log on to www.therockofmysalvation.org para po sa mga past radio messages and for all the info na in-announce natin earlier. Before we end, greetings, anybody? Yes, we would love to greet si Ama. Naku, napaka-hospitable ni Ama, and we'd like to greet Chen Mei Wei at saka yung mga 8 missionaries na mga kasama niya pa. 5 of them are missionaries, pero total of 8 yata yung mga guests nila. And Paulo, please, tulungan mo naman kami mag-greet kila Ama in training. Yes, I'd like to greet my lovely Ama, Chen Mei Hui, my uncle and si Tita Buena, and our friends from Taiwan who are listening right now. 我们台湾来的朋友跟阿嬷晚安。God bless you all, my family and spiritual family. 谢谢你们的收听，祝你们玩得快乐。 Wow. Kung ano man yun, we know it's good. Para follow up yun, no? Alright. And gusto nating i-promote before we end, yung ating documentaries. We have Hell is Real, yung 3-part series natin, 666 is Real, Heaven is Real, The Real Signs of the Times. All of these documentaries po are available at all leading bookstores nationwide. So share it with your friends, with your family. And also, visit Pastor Emelita's personal website at www.onlybecauseofgrace.com. Justin, do we have birthday greetings pa? Yes, birthday to Vic De Asis on February 10. Alright, thank you po. And thank you for joining us tonight. Join us again next Sunday only here on DWIZ 882 kHz. Again, this is The Rock of My Salvation. My name is Josh and nakasama niyo po si Sister Jem, si Justin, si Jam, and si Elaine. To God alone be all the glory. Good night. And God bless you. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign